O come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Okay, kinanta ko yan, hindi malapit ng Pasko, kundi ina-associate ko lang kung may tricking sa panahon ng isinilang si Jesus of Nazareth, ay may trickings din sa war on drugs dito sa Pilipinas. So, yan po ang aking natagpuan, no? So, dito, ang ating three kings ay ganito. Yung pinakaulo, pinaka-king of the kings, king of kings, ay si Rodrigo Digong Duterte, na noon ay nagsimula siya bilang mayor, no? I suppose the only mayor to have reason to become president of the Philippines. Siya lang, kaisa-isa. Tapos, sa ilalim niya na dalawang hari ay si Bungo at saka si Bato de la Rosa. Kaya ang tawag sa kanila ng mga kapampangan ay tatlong ari. Okay? Mahiyap-habak mga kabalin ko. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Mga niloko ni Lito Lapid, niloko ni Jing Capil na nasuspindi ng 6 na buwan. Ito si Jing Capil ay mahilig magsasabi pa siya na wala siyang kasalanan. Anong klaseng walang kasalanan? Tapos kakasuhan niya si Miss Pyra Lucas at yung isa si Heidi na girlfriend ng kanyang kapatid for 10 years makalibin. So ganun po ang pagkatao niyan. So pag kunwari masyadong ipokrito, hindi siya nag-umaamin na siya ay marami nang ninakaw diyan sa Pogo. At hindi naman natin masasabi na siya ay malinis sapagkat inalaw niya, pinayagan niya po na mag-operate ang Pogo. Actually, bago mag-2019, nakipag-connect na siya sa Pogo. May connect na siya. Actually, kung susundin ko yung kwento ni Heidi na girlfriend ng kanyang kapatid na si Joel Capil, ay noon pa mayroon ng Royal Thai Restaurant yan. Diyan pa lang kumikita na si Mayor Capil kahit hindi pa sa mayor. At actually, pwede pong sabihin na sinabi niya rin, yun pala, kay gusto pala talaga ng ang mga pogo dyan sa likod, sila ang bumubuo na gusto nila maging mayor si Alice Go sa Bamban at maging mayor si Jing Capil sa Purak para iyon mahawakan nila yung control sa pogo. Okay, ganun pong akin nakikita. Anyway, yung tatlong ari sa drug war ay, ulitin ko lang, si Duterte ang big boss. Tapos sa ilalim ni Duterte si Bongo at saka si Bato. Si Bongo po ay siyang in charge sa mga financial matters. Siya rin ang nagdesisyon kung sino ang ilalagay kung sino ang high value targets, kung sino mga papatayin. At sa ilalim niya, ang taga-implementor niya, actually special projects implementor, ang lumalabas sa laro o sa papel ni Colonel Edelberto Leonardo sa base sa mga ebidensya. So, si Bato naman, siya naman ang in charge sa pagpapatupad ng war on drugs kapag PNP na ang gagamitin. Ganun po tumatakbo ang lahat-lahat. Tapos, kahit sa PNP naman, kahit pinapatupad ni Bato, meron ding doong papel si Leonardo ayon sa utos ni Bongo. Si Leonardo ang tagabigay ng reward. So kada mapatay, ang natanggap ko nung araw, basta may pinatay, tatawag lang sa Malacanang hotline na si Duterte pang presidente at magkiklaim na siya i-GCash na kagad ang mga premyo na mga 30,000 kada patay. Pero lumalabas po na kapag mayroong hiwalay na mayroong system of rewards na ginagawa si Colonel Leonardo at iyon ang sinusunod, inaprobahan ni Bongo. So ang system of rewards ay ganito, kung depende sa level, no? Level 1, level 2, level 3, level 4. Ang pinakamaliit na reward na kung mapatay mo ay level 1. Yung level 1 na yan, actually hindi ilang 20,000 na sinasabi ni Karma, kundi 30,000 pesos. Hanggang 50,000 pesos kapag maliit, piyait na pusher, small-time pusher.
Pag makapatay na small-time pusher, kada isang tao mapatay, ay tatawag mo sa Malacanang, i-GCash na kagad sa iyo ang 50,000. Next is, kapag big-time pusher naman ang iyong madali, pag ikaw ay kasama sa players, ay 100,000 pesos ang reward. At kung ang madali mo naman ay narco-cops o narco-politicians o mga protectors ng drugs, ang bayad sa iyo pag mapatay hanggang 500,000 pesos. So, hanggang sa pag level 4 naman, pinakamataas, yun naman ang level ng trader o ng manufacturer o yung chemist o ng mga ninja cops doon nakalagay, tsaka mga drug financiers. Ang premyo naman bawat mapatay ay 1 million pesos. So, ito naman, na-establish natin ito sa pinagdugtong-dugtong ng mga testimonya na binigay ng nila ni Garma, ng iba pa kasama si SPO3 Arturo Las Cañas, na sinabi naman ni Garma, nag-umpisa itong system na ubuo ito noong May 26 matapos manalo si Digong Duterte sa May 9 elections. Nung klaro na siya panalo, May 26, tumawag sa kanya si Digong. Sinabi niya ito sa kanyang testimonya sa Quad Committee sa House of Representatives kahapon. Tapos, ang sabi ni Digong Duterte sa kanya, maghanap siya ng isang opisyal ng pulis na PNPA to be exact, ang hinahanap niya na membro o kasapi ng relihiyon na Iglesia ni Cristo. Ngayon, kung bakit Iglesia ni Cristo ang pinili niya, hindi ko alam. Bakit hindi siya pumili sa mga karelihiyon ni Kibuloy? Pero anyway, that was according to Garma. Paniwala naman yung kwento niya kasi umiiyak na siya noon. These were the words that were uttered by Colonel Rowena Garma yesterday, na kung saan ay completely baliktad sa kanyang naunang pahayag. This time, binanggit niya na si Bongo, binanggit niya na si Leonardo, at binanggit niya si Duterte na nagtumawag sa kanya. So nag-umpisa nung tinawag siya nung May 26 at nagpahanap. At sa katagal-tagal ng isip, sabi niya, ay hindi daw siya, dahil sa Davao lang siya naka-assign, nawawala na siya, lost touch na siya sa mga kamista niya o ibang pa mga PNP officers. So, but nevertheless, sumagi sa isip niya, nandun lang pala sa Davao City, nakaka-assign bilang hepe ng CIDG Region 11 na si Colonel Edelberto Leonardo. Lieutenant Colonel pa siya noon. So, nung binanggit niya, pinahanap sa kanya, may tumawag sa kanya ang isa, inutusan ni Duterte. Hinahanap ang number ni Colonel Edelberto Leonardo. So, ngayon, binigay niya na si Colonel Edelberto Leonardo ay nung kasalukuyan na yun, ay siya yung hepe ng tinatawag na Davao o Region 11 CIDG. So nung kausap na, kinonfirm naman ni Edelberto Leonardo kay Garma, sinabi ni Garma to na nagtatlong araw nag-usap si Digong at saka si Leonardo sa Royal Mandaya Hotel doon sa Davao City. At tapos kinonfirma din ito ng CIDG na operatiba din na CEO for Arthur Nasolis na kinikwento rin na boyfriend ni Rowena Garma. At sinabi doon ni Garma na sinabi rin sa kanya ni Art Narsulis na konfirmado. So pagkatapos bumuo ito si Edelberto, kinausap siya ni Leonardo, Colonel Edelberto Leonardo, at inanyayahan siya na sumali. At ang pagkaisip nila noon, ang kanilang proposal ay bubuo ng PAOK-TF, no? Philippine Presidential Anti-Crime Commission Task Force. At ang yun ang naisipan nila at siyang bumuo ng mga sistema. So tapos bumuo daw tumanggi si Rowena Garma na sumali kasi daw ay hindi niya kayang trabaho. Next, pagkatapos nung nabuo na ni Colonel Edelberto Leonardo, para maging epektibo, pumurma siya ng reward system. So may lumalabas, may special project sila na papatayang tao at may regular project na hahawak niyan ay PNP na si Bato. So bawat patay, nagbuo siya ng kanyang reward system para maging epektibo. So nagbuo siya na
Kapag level 4 o high value targets ang mapatay, na klasifikasyon niya ay mga trader, drug trafficker, manufacturer, chemist, tapos mga ninja cops, tapos mga financiers, ang premium nun pag makapatay ng isa ay 1,000,000 kada tao. So dito mo makikita, yung proyekto pala, lumalabas ng proyekto sa Davao Penal Colony kung saan 3 Chinese ang pinatay na sinintensya na drug lord, ay 1,000,000 ang patong ng bawat isa. So dito, lumalabas po talaga sa ebidensya, lumabas na sa ebidensya na si Colonel Royena Garma mismo ang pumunta sa Davao Penal Colony galing Davao City, mga 1 oras ang biyahe niyan. So kinausap niya ang kanyang kaklase sa class 1997 PNPA na si Mr. Romel Fortaleza, Jimmy Fortaleza, na nakakulong noon doon sa Bilibid sa Davao Penal Colony sa sala na murder at saka violation against domicile. Yung violation against domicile, yung pumasok ko sa bahay ng tao na wala kang warrant of arrest at walang paalam. So anyway, dahil doon pa nakipag-usap sila doon kay Fortaleza at napatunayan naman sa Senate, sa House of Representatives hearing na talagang kinausap niya si Fortaleza at inayunan na ito, bumaliktad na yung warden ng Davao Penal Farm Colony na si Gerard o Jerry Padilla, kinonfirma niya, nakipag-usap sila kay Royena Garma. At si Royena Garma din ang nag-arrange na maghanap ng killer. Pero hindi klaro, malamang nga si Leonardo ang nag-arrange nung kung maghanap ng killer. Kasi bakit? Kasi si Arthur Narsulis ang kumausap sa 2 preso na pangalan niya si Rolando Magdadaro at saka si Napoleon Untalantan na binigyan sila pinangakuan ng 1,000,000 kada ulo, papatay nilang Chinese. So ang palabas, magbibigay daw, bata daw siya ni Colonel Leonardo at si Colonel Leonardo magbibigay ng 3 million. So nevertheless, nagawa nila yon. Tapos may papel doon si Royena Garma. So ngayon, ibig sabihin kahit ano pang kwento ni Royena Garma, na ang leader nila ay si Edelberto Leonardo, klase 9. Pwede mangyari kasi class 1996 nagsimula si Edelberto Leonardo sa PNP. Class 1997 lamang si Royena Garma. At kung matandaan mo, si Marvin Marcos, Colonel, ay class 1996 din sa PNP. Kasama sila ni Gerard Kitalig Bantag, mga class 1996. Yan po mga record ng mga class 1996. So anyway, natupad ang pagpatay dun sa 3, 1 million ang pinangako. Pero 3 million ay binigay kay Arthur Narsulis at tag 2 million lamang, kumbaga, ay binakalan pa o kumbaga binukulan pa ni Narsulis itong dalawang pumatay. So anyway, pagkatapos nun, lumalabas na after so many times na nandun sa Davao naka-assign si Royena Garma, ay nung pumasok bago pagsimula si Duterte sa Manila, ay ni-reassign po si Edelberto Leonardo sa Metro Manila. So ang kanyang mga assignment dito doon sa Manila Police District at doon din siya naghasik ng lagim. Unang assignment niya ay sa Station 2 at saka sunod Station 10. At doon sinet up niya ang lahat. Inaprubahan kasi ni Bongo yung kanyang sistema na kada mapatay na mga small time pusher, bibigyan siya na ng bigyan ng premium mga pulis at sino mang killer na makagawa ng 50,000 pesos. At kung makapatay ng big time pusher, 100,000 pesos ang setup ang bigay. Pagkatapos kung makapatay ng level 3 na tawag, mga narco cops, mga narco politicians sa mga protectors, ang bigay nila ay 500,000 pesos. Kaya atong mga Chinese na ba na level, manufacturer, mga chemist or ninja cops o mga financiers, yun nga 1 million ang level. So ngayon, ang iba pang reward system, maliit ang ibinibigay kapag hulihin mo lang at hindi mo papatayin at kakasuhan. 5,000 lamang ang binibigay. Pero kung halimbawa may big project ka, submit ka ng proposal, gagawa ka ng co-plan. So pag gumawa ka ng co-plan, pag maaprubahan, bibigyan ka ng malaking proyekto, pundo para trabahuin mo yung co-plan. Okay. So ang co-plan na yan, kasama dyan yung HBT. Yan ang doon papasok kayo ng mga
binibigyan ni Delberto Leonardo. Kasama sa kuplan dito na mga pinatay nila, yung Chinese na yun na 3. At ang isa na si General Barayuga na secretary ng board ng Philippine Charity Statistics Office, at pinatay nila dahil sa issue ng STL, at iniimbestigahan na ngayon ng National Bureau of Investigation ang mga nakawan dyan sa STL, kung saan si Ruina Garma ay tumatanggap ng 1 million a week sa STL. So, pero si Ruina Garma din yun ang nagbigay ng bayad ng financing para pambayad doon sa kay Luloy na pumatay na hard gun na pumatay kay General Barayuga. So, si Colonel Leonardo din ang kumausap kay Colonel Santi Fuentes Mendoza na siyang NCRPO Deputy Chief ng PNP Drug Enforcement Group. So, ginamit yung Drug Enforcement Group. Tapos, sabi niya, operation daw yun. Official operation yun ng PNP. At tapos, siyempre, naniwala naman si Mendoza kasi upper classman niya naman si Leonardo. So, ginawa niya at kinontak niya ngayon itong Nelson Mariano na maraming hawak na hard killer. At ang kinuha ngayon yung Luloy. Kita mo yung Luloy, pag makita mo sa CCTV, binaril niya ng kamay habang nakamotor. Magaling talaga, wala nang riding tandem, siya na lang mag-isa. Tapos inilipat niya, ambivert pa siya. Kinaliwa kamay pa, na baril. At saka patay si Colonel Barayuga. Ang naging papel naman doon ni Ruina Garma ay habang may meeting sa loob ng board ng PCSO, kinuna niya ng cellphone picture si Barayuga at pinasa kay Colonel Leonardo at pinasa naman ni Colonel Leonardo kay Colonel Santi Mendoza at pinasa naman ni Colonel Santi Mendoza doon kay Nelson Mariano at si Nelson Mariano ay pinasa niya rin doon sa kay Luloy na killer. Ganun po tumatakbo. So, ang premium doon na binigay ay 300,000. Ibig sabihin, ang babaw ng tingin nila kay General Barayuga. Parang lang siya, protector lang siya, drug protector. So, binigyan siya ng ang bayad sa kapagpatay sa kanya 300,000 pesos. Sa bayad ng 300 pesos, ang kinuha ito ni Nelson Mariano sa kay Tux na tao naman ni Ruina Garma. At sa 300,000, binigyan niya 40,000 kay Colonel Santi Mendoza at 60,000 sa kanya. Yan po yung buong kwento, no? Ibig sabihin, itong mga ebidensya na lumalabas ay konfirmado na ngayon na iyan pala ang sistema ng Davao style na war on drugs. So ulitin ko lang, si Duterte ang nasa taas, tapos hindi siya gumagalaw, taga-auto sekreto lang siya, hindi siya dumidirekta sa mga pulis, kay Bongo sa dumadaan, si Bongo naman, siya nag-aproba ng mga project at siya ang financier na lumalabas. Tapos, kasi siyempre, ang confidential fund ni Duterte, pinapatakbo ni Bongo. At si Bato naman, ang in charge sa mga police departments. So lahat na papagalaw, sabay-sabay sa buong Pilipinas, 30,000 po ang napatay. Naging epektibo pong reward system kasi maraming pulis ang interesado sa mga premyo. Kahit na mga piyait-piyait 50,000, pinapatulan na ng mga pulis. Kaya yan po nagiging epektibo yung tinatawag na war on drugs. So hanggang dyan na muna tayo at magandang hapon po sa lahat-lahat. At kay mag-shoutout lang sandali, no? Kay Imelda Talaugon, kay Ben Gonzaga, maayong hapon, no? Axel Hill, solid tayo, Duterte, maraming tao nagawa. Ay, maraming tao, pinatay. Bernardo Minjula pala, no? Agnos Yana, magandang hapon. Dulan, Tambaluslos versus Tambuaya. May Tambaluslos, may Tambalustay, may Tambuaya. Okay. Si Jedi Adaben, salamat po sa iyong sticker. Si Marilo Fabian, ang dami na lang nilang naubos na pera ng mga Pilipino na malalaking tulong sana kung ginamit nila para sa mga mahihirap. Dapat binigyan na lang nila ng kapital o puhunan yung mga mahihirap, malalo pang marami na tulungan. Antonio Binsusiso, mabuhay. Marilo Fabian, good day sa aming future senator. Rob River Cabardo, Rod Arado. Teresita Sapalaran, Wonder Mike. Tapos si Vito Bugarin. Good afternoon, attorney. Eric Enrico Valdicantos, kapatid ni June Valdicantos na aking best friend nung araw na mayapa na. Ziputin, Augusto Consorte, marahay na hapon sa lahat ng mga Bicolano. Maupay nga kulop sa lahat ng mga waray-waray. Na Milbera Riza Arizo, Ranger Baldimoro Jr., Telma Manjego, Jimmy Ariupagita, Danilo Salcedo,
Alex Uliin, Rogelio Tapado, at saka naimbang kamalim sa mga kabsat ko, sa mga lahat-lahat na, sa mga waray, sa mga sa mga Ilonggo, Cebuano, Ilonggo maayong hapon, sa mga Cebuano maayong hapon po sa inyong tanan, sa mga Bulano maayong hapon, o kung saan na nanggaling aking asawa, diyan sa Talibon at saka Binunido, at saka sa taga Surigao, maduyo maradyaw nga hapon sa inyo hurot. O, yan lang muna tayo ha. Hanggang diyan na muna tayo. Magandang hapon po sa inyo. At Toro Soliba, pahabol, si Gigi Adabin, thank you po sa information. Telma Mondiego, Elisa Gila, Imelda Talaugon. Magandang hapon po. Digong Duterte, Bongo, Bato, De La Rosa, huwag nyo na iboto mga ito sa Senado. Okay? Patay ang abot natin ito. Rene Rogadas, mabuhay ka. Bobby Dinosaur, Arturo